Good morning sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo liwat sang tion nga kita makapadayon sa pamalandong sa iyang pulong. Kani subong nga tion, diri kita sa book of 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Magpadayon kita sa aton nga pamalandong about the blessing of a heavenly Father. Basahon ko diri ang ining verse 16 of chapter 3 of 1 Corinthians. The Word of God says, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you." Ang Ginoo gid magpakamaayo sa iyang pulong sa aton nga pamalandong sini, naibaluan naton nga ang isa gali Kristohanon bulahan gid. Hindi lang tungod nga puno siya sa mga pagpakamaayo, maybe material, financial, o kung ano man dira nga mga sitwasyon, kung paano niya natubang ang mga kabudlayan, kag ang Ginoo gid nagaubay sa iya. But then makita gid naton diri kung paano ang Ginoo magabulig sa aton when it comes naman sa aton nga panlakaton sa iya. Ang isa ka handom sa Ginoo nga kita mangin hamtong sa pag-alagad, kag ang aton nga kabuhi nga isa ka Kristohanon makita gid kag sa gihapon mangindako nga pagpakamaayo sa aton nga palibot, sa mga katawhan nga nakakita sa aton, kilala sa aton, kag ang aton kabuhi sa simple nga pamaagi mangin galamiton sa Ginoo sa iyang bulaton. So sa sini nga tion makita naton diri ang isa sa mga bugay nga kung sa diin ginhatag sa Ginoo sa aton kung paano ang balaan nga espiritu magpanghikot sa tagatag sa naton nga kabuhi. Knowing ang aton nga tuo nga kita ay nakakilala sa Ginoo, may ara kita sang kaangtanan sa Ginoo, kag ang balaan nga espiritu ang moang ara sa aton. May ara kita word nga ginagamit dira is the word dwell or dwells. Kag una gid nga makita naton dira nga pagpakamaayo, a wonderful blessing are attributed to the Holy Spirit indwelling. Maghambal ikaw nga indwelling, permanent, present. But sa ganon, sang tion nga nakilala naton ang Dios, ang balaan nga espiritu ara na nga nagapuyo sa aton. Kung may ara pa nga hatag sa aton sang encouragement adlaw-adlaw sa pagkabuhi naton, amo ni ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu nagatoy-toy sa aton, nagahatag sa aton sang langitnon nga mga butang. Kung sa diin aton gid nga ma-appreciate pa gid ang pagkabuhi. Una-una gid makita naton diri ang pagpakamaayo nga ginhatag sa aton because He gives us strength to put to death the fleshly deeds of the body. Ang balaan nga espiritu ara sa aton, managani gin-expectar kita nga magkabuhi ng isa Kristohanon kay tungod nga ara ng balaan nga espiritu sa aton. Ang balaan nga espiritu wala nagatudlo sa mga butang ako sa diin again sa kabubuton sa Ginoo. But then kung ni ara pa ginhambal diri because ang ini nga balaan nga espiritu naghatag sa aton sang kusog, nga sa diin aton dulaon ang ini nga mga kalibutanon nga mga pagginawi naton nga na-use naton nga himuon before. But then subong tungod nga may ara kita sang Kristo, may ara gid nga nagapakigbato sa aton, amo ni ang balaan nga espiritu. In Romans chapter 8 verses 11 to 13, "But if the Spirit to him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh." In verse 13, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." Kabalo man kita sa aton nga naibaluan about the word death. Tiambal diri kita ma-separate kidya sa Ginoo kun ang aton nga ginahimo nga mga pagginawi kalibutanon gyapon. So ang luyag sang Ginoo nga makita sa aton because kita nagkilala na ka nagtuo sa Ginoo. Hambal nga diri in verse 13, "If ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." You know, ang kanami sini kay nga
ang Ginoo ya padayon nga nag-remind sa aton, even though nga ari kita sa kalibutan, madamo sa mga temptasyon, madamo sa mga butang nga gina-offer man sa kalibutan, not for us to be a good kind of Christian person, but gusto niya nga kwaon kita sa paghiyakop sa Ginoo. Pero ang Ginoo ya nagapanumdum sa aton, may balaan nga spirito na kita. Aga ang balaan nga espiritu may dako nga bahin sa aton, amo ning ginabuligan kita nga magkabuhing insakto sa tubangan sa Ginoo. And second, nga makita naton rin that only He gives us strength to put to death the fleshly deeds of the body, but He also help us in our weakness when it comes to praying as we ought by acting as an intercessor for us. In verses 26 to 27, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not that we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Wala na sang iba niyang hapitan kung magpangamuyo kita o kung ano pa dang aton istorya sa Ginoo, but the Holy Spirit is the intercessor. Kag padayon ini nga nagahatag sa aton sang tuman gid nga encouragement ay nagapangamuyo ko gali sa buhi kag matutom matuod ni Dios. Wala ko gali nagapangamuyo sa patay, wala gali ko nagapangamuyo sa hindi kabati o kun bulag, wala sang gahom kundi ako gali nagapangamuyo. So the Holy Spirit is the intercessor. Ang humble diri sa pulong sang Ginoo in verse 26, also helpeth our infirmities. Ano pagid nga mga pagpakamaayong aton nga expect nga kadamo sa mga butang nga kung sa diin ginabulig sa aton, especially sang Ginoo, nga kung sa diin aton gid ma-enjoy ang iniya kabuhi. Anhon mo ang kabuhi mo, nga kung sa diin puno kaihan sang mga butang nga imo ginahandom. But then wala kaya sang balaan nga espiritu nga nagakontrolar sa imo tungod nga wala ka pa nakilala sa Ginoo. Kabalugi kita nga ang tawo nga wala iya sang kaangtanan sa Ginoo, magabot ang tion nga siya magataliwan, siya magaantos dito sa impyerno sa wala sang katapusan. Pero ang pulong sa iyo naghambal bisan sin-o nga magtuo sa iya, tagaan niya sang kabuhi nga wala sang katapusan. Kag kabuhi nga wala sang katapusan hindi na dito sa impyerno, kundi dito na sa lugar na ginama niya amo ng langit nga ginahambal niya sa aton. And second, not only makita naton diri ang blessing about the indwelling sa balaan nga espiritu, but luyag sang Ginoon sa aton nga ipadumdum kun ang Ginoo matutom sa paghatag sa aton sang aton nga kinanglanon, especially spiritual naton nga kinanglanon. Ano naman yang aton nga mga responsibilities? So makita naton diri what responsibilities do we have in view the Spirit or Spirit's indwelling? To keep the temple of God, the church, holy. Ginhatag ini sa aton for us to be reminded gang aton niya nga pag-alagad kapag simba sa Ginoo is always sacred. So humble diri sa pulong sa Ginoo, ginhatag ini sang Ginoo sa aton ang balaan nga espiritu to keep the temple of God, the church, holy. Kabalo kita sa ginbasa naton kag gina nga ang aton nga mga kabuhi o kung lawas naton is the temple of the Holy Spirit. Balikan naton diri ang 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. So ang Ginoo nag-remind na sa aton ng aton kabuhi is the temple of the Holy Spirit. And we need to make ourselves holy because we are serving the true, the holy, the faithful God. So hindi naton pwede nga kung Domingo balaan kita, pero kung Lunes o sa Sabado do hindi makita ang pagkabalaan sa aton. Aton inang atubangon sa Ginoo if you have that kind of life or lifestyle na ginahimo naton sa dadlo nga pagkabuhi naton.
Ang aton pangamuyo nga tagaangit sa Ginoo sang strength always, every day, every minute, every second. Yang kabuhi naton, ipakita gid naton nga ang balaan nga espiritu permanently dwell sa aton gid nga kabuhi. Let us skip the temple of God. So man aton responsibility man, we have to persevere, we have to endure, we have to face the temptation, we have to fight against the temptation. So man aton nga responsibility. So ang aton nga bahin amugid ang pagtib-ong sa pangalan sa Dios. And second, we are to glorify God even with our bodies. Ang Ginoo naghatag sa aton sang talent or even ginagmay man da nga ikasarang naton. Pero ang ginahambal permi sa aton sa Ginoo, suno siya pulong, whether there you eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. Kung may ara ikaw sang tingog ang ginhatag sa Ginoo sa imo, nga hindi ka magkanta para sa Ginoo. Actually, yung pagkanta sa Ginoo, hindi man lang niya sa choir. Bisan diin dira. Kung kaya mo mag-solo, sa kung diin dira, fellowship, worship service, or even sa imo man nga pagkanta in the congregational singing, iamba ang pagpakamaayo sa Ginoo. Ti mambal ka ting akon guro nga bahin manugluto. Ti kung may ara sa ginaglanon, especially sa bluton sa Ginoo, kung maayo ka magluto, pwede ka gid mangin cook. Kung driver, okay gid. But let us always remember, whether there ye eat or drink or whatsoever ye do, do all for the glory of God. There is a chapter 6 of still in 1 Corinthians, in verses 18 to 20. Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Gamiton naton aton lawas, ang aton kabuhi, to glorify God. Hindi naton niya pagagubon ini. Ti para na sa mga bisyo nga ginahimo, ti ang iba niya pilosopo gid niya, pastor laman na nabutang sa Bible nga hindi pwede mag-inom sa amusin amuna, hindi pwede mag sigarilyo sa amuna. But then ang concept o ang essence ang ginahambal diri, let us take care of our body. Ginabantayan naton ng isang aton sugar, ang aton nga cholesterol, pero ikitagabantay sang aton nga lifestyle. Di ba na kung banatan mo sang bisyo ang imo kagalingon, hindi pareho lang ang ginaguba mo ang plano sa Ginoo sa imo. Ginaguba mo ang regalo sa Ginoo sa imo. So ang aton pangamuyo, hindi gamiton sa Ginoong aton nga lawas ang aton kabuhi sa insakto. Hindi naton paghimuon nga hampanganan ng aton nga lawas. But let us make sure that every day ang kabuhi naton gamiton gid sang Ginoo sa inyong likoton. And number 3, we are to walk in the Spirit, being so led by the Spirit as to produce a wonderful or excellent kind of life with the Spirit. So ang remind sa aton diri about the fruit of the Spirit, nga ini makita gid sa kaugalingon naton, sa kabuhi naton, ang ini nga mga bunga sa balaan nga espiritu nga ara sa aton. Kaya hindi lang niya makahambal kita, maka-assume lang kita nga may balaan nga espiritu kita, pero hindi makita sa aton nga kabuhi. So here are the examples nga ginhambal sa pulong sa Ginoo. In Galatians chapter 5 verses 16 to 18, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. But if the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Verse 20. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
envyings, murderers, drunkenness, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang nagahimo sini nga mga butang, hindi iya makadangat sa lugar na ginaman sa Ginoo. Tungod ng tao yang nga may ara sang Kristo, sang balang na espiritu, wala niya ni ginahimo. Kung sang una ginahimo mo ni, tungod nga may Kristo ka na, hindi mo na dapat himuon ni. And you are now living in a newness of life na ginahambal sa pulong sa Ginoo. But in verse 22 here, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh in the affections of lust. If you live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. These are the examples na ginhambal dito sa pulong sa Ginoo. So, ang aton nga pangamuyo, aton gid ini sundon kung ano ginahambal sa pulong sa Ginoo. Ibutang naton sa aton hunahuna at gipusoon. Nga sa diin amuni dapat ang makita sa aton nga kabuhi. The fruit of the Spirit, kaga ang pulong sa Ginoo always mag-remind sa aton sa sining nga mga butang. So what we can do is, let us always open the Word of God. Let us always read the Word of God. Let us always follow and live what the Word of God is telling us. You know, ang pulong sa Ginoo is the sword na kung sa diin aton magamit sa dualaw naton nga pagkabuhi. Madamo sa mga temptation, madamo sa mga butang nga pwede nga maguba sang aton nga plano man sa pag-alagad sa Ginoo. But kabalo kitang plano sa Ginoo, plano gina sa Ginoo. Magapadayon ina aton lang himuon is to continue sa pagsalig sa pagtuo sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo is always good, is always best for us. Gamiton naton ang kabuhi naton nga pagpakamaayo. Isa ini sa mga blessings na ginatag niya sa aton. He wants to keep us pure, white as snow, and He wants us to be more, not only successful, blessing, but also an example to others as we continue to share the gospel, the blessing of salvation to others. Abyan, kinanglan nato ni ikabuhi. Kabay pa nga ang balang nga espiritu ara na sa imo. Tungod gintuuhan mo, ginkilala mo, ginbaton mo ang Dios nga imong personal nga manluwas. Kung wala pa, kung hindi mo makita ang ining mga bunga sa balang nga espiritu sa imong kabuhi, kinanglan mo si Jesus. Kinanglan mo siya nga kilalahon sa nga imo Dios. Kinanglan mo nga tuuhan nga ginhimo niya dito sa cross pagpaagay sang idugo mong kabayaran sang imo nga mga sala. Kinanglan mo siya nga batunon nga imo Dios sa personal nga manluwas. Salamat sa Ginoo sa sining nga tion nga kita nakapadaan sa pagkumalandong. Kagabay pa nga ang ini nga pagkumalandong naton will remind us always to live a wonderful kind of life, a life that controlled by the Holy Spirit, by God, whom we serve and we trust in. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for the gift of life and even the Holy Spirit nga ara sa amon. Salamat sa kaluwasan. Salamat nga adlaw ginadihon mo kami Ginoo sa insakto nga pagkabuhi ang ginahandom mo sa amon. Pakamayo imong pulong sa amon matipuson. Pakamayuha ang imong mga kaanakan. Ang tanan Ginoo nga malabot sang sini nga pulong nimo. Ikaw gid pala nga magpanghikot sa tipuson. Salig namon ang tanan, Lord. In Jesus' name we pray.